neither beneficial to the journalist nor to ordinary citizens like us. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa ating negative side. Talagang nag-umpukan ng mga punto nila doon, Kuya. No? I think one thing that we need to clarify is para kanino po ba ang bill? Tanong ko kay Sir Raffy, ano? Sino ba talaga ang makikinabang? Politiko lang ba talaga? Or meron ba itong trickling effect sa lahat? Ano? Dahil kung para lang ito sa iilan, hindi siya talaga beneficial to society. Ano pong masasabi natin dyan, Sir Raffy? Para sa simpleng tao, how does the right of reply bill apply? Magandang hapon, Attorney Carlo, no? Nikki. Sa pagkakaintindi ko, bilang isang individual, ito po'y magbibigay ng karapatan sa bawat tao. Tayo lang po kasi ngayon, nakikita natin, ito'y umpugan ng gobyerno at saka ng media, no? Kasi nakikita natin, ang nakaupo sa gobyerno po ay mga politiko. Paano naman po yung mga gumagamit ng media, no? Kahit na si Juan de la Cruz po ngayon ginagamit ang media para lang po sirain yung kanyang kapitbahay. Kawawa naman po si Juan de la Cruz kung hindi natin bibigyan ng karapatang ito. So, ang para sa akin lang po, kailangan siguro nating maging maingat at saka responsable sa lahat ng ating sasabihin sa media. Broadcast man o print. Kailangan natin bigyan ng bawat isa ng karapatan na makasagot, no? Doon sa mga malisyosong intriga po laban sa bawat isa. Negosyante ka man, politiko, o sa Bisaya, yanong tao, individual. Maraming salamat po. Baka may tanong tayo sa audience. Magtanong tayo ng mga Juan at Juana dito mga sa Holy Juan Cross. at Juana. Ayun, there's Meron one. ba tayo? May isang Juan de la Cruz. Yes po. Please state your name and year and course para sa audience, and then pakisabi na lang po, pakibanggit na lang kung anong katanungan natin or opinion natin. Address to any of our panelists or our debaters. Ngayong hapon, ako pala si Jovel Leones, third year AB Mass Communication student. Meron lang po akong komento tungkol sa pahayag ng pangatlong tagapagsalita sa panig na affirmative side. Sinasabi niya na di dapat matakot kaming mga journalist sapagkat ito'y hindi lang sa mga journalist. Pero ang mga pagkakalam natin, ang mga membro ng media ay ang kabilang sa Fourth Estate. So, kami ang representative ng mga underdog o ang pangkalahatan ni Juan de la Cruz, di ba? Pero sa ganitong paraan, nagiging mas susceptible kami sa ganitong allegation. Kesyo, kami ang magre-represent sa Juan de la Cruz. So, kami ang nagiging target nitong violation, di ba? Pero meron ako nabasa tungkol sa statistics about sa Pilipinas, di ba? According to the International Federation of Journalists and as well as the Center Protecting Journalists, na ang Pilipinas ay isa sa pinakadelikadong lugar para sa mga mamamahayag, di ba? Kabilang siya sa kahanay nito ang Iraq, Somalia, Sierra Leone, di ba? So, sa pagpasa ng ganitong bill, mga ngahulugan nito na ang Pilipinas ay mapapabilang na naman sa no man's land for a media practitioner, di ba? Considering nadagdag ito sa problema natin sa press freedom, di ba? May mga parte kasi ng press freedom na maapakan. Okay, thank you. So that question was addressed to Peter, ang third speaker ng... Ganito, hindi lang naman ang mga taong tinitira ng media ang makikinabang nito. Lahat, hindi lang rin yung politiko. Same thing as you. Okay? So, ganito yan. I believe in the saying that came from a very good composer, the name Bob Marley, that says, before you point your fingers to others, make sure your hands are clean. So, kung malinis yung pagbabalita mo, bakit ka matatakot sa right of reply bill? Na ito naman ay hindi nagbabawas ng mga karapatan nyo at freedom nyo as media men. Di ba? So, it should be affirmative to all. Not only to the media men, but to all people, especially to Juan de la Cruz. Thank you. Patuloy pa rin po ang pag-init ng talakayan. Magbabalik po ang KKK pagkaraan po ng ilang paalala. The advantage is ma-express sa politician ang iyang side regarding sa issue na binabato sa iya. For now, it is still vague, diba? So there should be that
forum or education for those people so that it is for the public to know what really is it all about. For now, I can't say that I agree or I disagree about it. Nakatutok pa rin po kayo sa KKK. Napakarami na po ng ating pinag-usapan. Oo nga kuya, pero nakarating na po tayo sa huling dako ng ating usapin para sa hapong ito. Ngayon naman, hingan na natin ng final statement or final stand on the issue ang ating mga debaters. Affirmative side? Nais kong muling ihayag ang mga mahalaga at malamang punto ng aming panig na mas lalong magpapaigting ng inyong kagustuhan na sumama sa amin at suportahan ang magpasa ng bill na ito. Una, nais naming igiit ang aming pagsang-ayon kay Senator Pimentel na walang anumang bahagi ng bill na ito ang kumakalaban sa freedom of the press. Bilang dagdag, ang ipinaalala lamang nito na ang Article 3 Section 4 ng Philippine Constitution ay hindi lamang para sa mga member ng media, kundi para sa lahat ng Pilipino. Pangalawa, ang nakasaad sa Article 3 Section 12 nagsasabing everyone has the right to be heard. Kaya naman nararapat lamang ang pinahayag ni Senator Pimentel na if the press has the right to offend and mortify, the people has the right to reply. Pangatlo, bakit pa natin hihintayin at hayaang dumating pa ang pagkakataon na magsampahan pa ng mga libel cases kung meron namang mas madaling solusyon? Ito ang right of reply bill. Pang-apat, ito po ay isa lamang wake-up call sa mga napapariwarang isipan ng mga mamamahayag na gumising na at tapusin na ang kanilang mga maling gawain ng mga iilan lang po nating mga membro ng media. Panglima, nais ko pong malaman ninyo na ayon sa aking panaliksik, ang principal author ng House Bill number 3306 na si Representative Monico O. Pentevella ay dati palang presidente ng Negros Press Club, isang radio commentator at host ng isang show sa Bacolod at isang contributor ng Manila Bulletin. Tingnan nyo, mismong membro na ng ating media ang nanguna sa pagsulat ng bersyon ng House of Representatives ng Right of Reply Bill. At tuloy mga kaibigan, hindi nakataka na tumaas ang kilay ng maraming membro ng media sa isyong ito. Ngunit nga sabi nga ni Senator Pimentel na walang dapat ikatakot ang sinuman, pero na lang kung alam mong ikaw mismo ay may ginagawang kabulasugan at di kaaya-aya sa mata at tenga ni numan. At nabala mula po sa panig na ito. Muli, ang aming babala po, kung alam mong tatamaan ka, abay, ngayon pa lang, umilag ka na. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Affirmative side. Ngayon naman, pakinggan natin ang final stand ng negative side. Magandang hapon po sa lahat. We in the negative side strongly urge you to disagree in the passage of Right of Reply Bill to become a law. It is not necessary, practical, and beneficial because we believe to these following points. Ang mass media ay importante sa isang demokratikong bansa kagaya ng Pilipinas. Karapatan ng isang mamamayan ang malaman kung ano ang mga nangyayari sa kanyang paligid at yan ay sa pamamagitan ng media. This will serve as the cornerstone of freedom and democracy. Pangalawa, media practitioners are persons who hold great responsibility for public information. They are held accountable to what they write to publish and broadcast to be aired. They are really responsible to what they write and said. Alam nila kung saan sila mahahantong sa isang irresponsableng pamamahayag lamang. We do not intend, as future media practitioner, we do not intend to offend. Ika nga, truth hurts. Malinaw sa isang manifestasyon ang paglabag ng bill na ito sa konstitusyon ng Pilipinas dahil nahihikayat nito ang mga media practitioners na mababawasan ang paglalahad ng balita na kailangan ang kanilang may susulat ay hindi isang personal attack na isang tao. Naalis din ang right to reply bill na ito ng editorial control judgment ang mga journalists. Pang-apat, libel law is enough that would prevent anybody from being irresponsible in airing and publishing news articles. Libel is indeed already a criminal offense. Panglima, the elements of the offense under this bill are not clear. How will they determine or measure the extent of criticism? Sino po ang magde-decide ng sinasabi nilang innuendo, suggestion, rumor, or lapse in behavior? Pang-anim, it is a waste of space and airtime. What if all people will demand the right to reply? Of course,